Umarangkada na nga ngayong gabi ang pre-trial process ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. Pero ano nga ba ang susunod na mangyayari sa legal proceedings ng International Tribunal at posible pa kaya siyang makapagpiyansa? May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Humarap na ngayong March 14 si former President Rodrigo Roa Duterte sa unang proseso ng paglilitis sa International Criminal Court. Tatlong babaeng hukom mula sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang maglilitis sa dating Pangulo para sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong war on drugs na kumitil sa libu-libong buhay ng mga Pilipino. Uupong presiding judge si Julia Antonella Motoc na nagsilbing judge sa European Court Human Rights noong 2013. Kasama niya ang kasalukuyang second vice president ng ICC na si Rein Alapini Ganso na pumirma ng arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin sa kasong illegal deportation of children from Ukraine. Ang panghuli ay si Judge Iera na kalahok sa proseso ng pagbuo ng mismong ICC simula noong 1995 at naging bahagi ng negosasyon sa pagtatag ng Rome Statute. Nahahati sa tatlong parte ang legal procedure ng ICC. Una ay ang pre-trial chamber o ang first appearance ni Duterte na susundan ng confirmation of charges hearing kung saan pagdidesisyonan kung may sapat na ebidensya para litisin sa korte ang kaso. Ang hakbang na ito ayon sa international expert ay bigyan ng pagkakataon ng kampo ni Duterte na mag-apply para makapagpiyansa. Ang interim release is parang temporaryong paglaya habang nagkakaroon ng paglilitis sa kanyang kaso, and ito ay pwedeng lagyan ng kondisyon or walang kondisyon. Pangalawa ang trial chamber o pagpipresenta ng mga ebidensya sa akusado na magtatapos sa desisyon ng hukuman. Ang huli ay ang appeals chamber na susuri sakaling iapila ng biktima o ng akusado ang ibinabang verdict at sentensya. He has the right to speedy disposition of his case, and kung pwedeng mag-schedule as early as possible ang kaso, yun din naman ang gagawin ng tribunal. Sa ngayon, nasa kustodiya ng ICC si Duterte kung saan nakahanda ang detention facility na kompleto sa kagamitan tulad na lang ng malambot na kama, telebisyon, sports facilities at iba pa. Kung mapapatunayang guilty si former President Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito sa International Criminal Court, posible siyang makulong sa loob ng 30 taon. Ito na nga ang kauna-unahang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na isang dating Pangulo ang nililitis sa isang international tribunal. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.